Hi guys! Welcome to our channel. So as I promised, gagawa ako ng video kung paano makakuha ng tourist visa papuntang Ireland kung nandito kayo sa Thailand. And magkano yung cost ng visa application, ano yung process, ano yung mga requirements na kailangan, and kung makakatulong ba kung mayroon kayong sponsor or pwede mag-apply ng kahit walang sponsor. So sasabihin ko or ituturo ko sa inyo lahat kung paano at gaano katagal makakuha ng visa. So just keep on watching and please don't forget to click on subscribe button. Thank you. So number one, visa cost ng application ng papuntang Thailand is kung nandito kayo sa Thailand is 2,700 baht. So yun yung pero kayo yung kailangan mag-apply sa embassy directly, hindi niyo kailangan ng agent. Kasi ako at first nagtry ako kung magta-try sana ako gumamit ng agency para mag-process ng visa ko kasi wala akong idea kung mahirap ba or gaano katagal. Tsaka sabi kasi kapag first time mas maganda daw may agency. So nag-inquire ako sa agent, but then ang charge nila is aabot ng 10,000 for visa processing plus magbabayad ka pa ng visa fee, like almost 3K. So kung magagamit ka ng agent from here, uubos ka ng halos 13,000 baht. So ang ginawa ko, nagtanong na lang ako sa agent ano yung requirements, tapos kinumpare ko dun sa website ng Ireland Embassy. So kung agent is 13,000 pero mas makakatipid kung DIY. So kayo na lang ang gumawa guys. Madali lang siya. Straightforward yung process. Kailangan nyo lang talagang magtiyaga na isa-isahin nyo yung steps doon tsaka kung ano yung requirements. Yun lang. Malaking matitipid. So kagaya nung sa akin, as I mentioned, 2,700 but lang yung fee. Yun lang yung lahat ginastos ko. So guys, ang question din is, kailangan ba ng sponsor or pwede mag-apply kahit walang sponsor? So, pwede parehas, pero suggest ko kung naman alanganin kayo sa laman ng inyong bank account, kung hindi kayo sure kung ma-approve kayo kasi kung madalas kasi dinedecline ng embassy is kapag nakita kulang yung pera natin, So, kagaya nung sa akin, ang visa ko dito sa Thailand, student visa lang. Tapos, may bank account ako dito, may Thai bank account ako, pero hindi ako komportable, hindi ako confident na makakapasa sa visa. So, swerte ko lang, meron naman ako makukuha ang sponsor talaga kasi yung boss ko is kahit saan pwede mag-travel kasi sa business namin. So, kapag sinabi ko sa kanya na ikuha mo ko ng visa, papunta dito, papunta doon, siya yung sponsor ko anytime kasi nga dahil sa business niya. So, meron siya mga businesses, meron sa Europe. So, yun ang naswertehan ng lola nyo. So, ganon. Kailangan kung may sponsor, mas mabilis. Example, ang hiningi kasi ng embassy, actually, wala naman sinasabi na cost talaga kung magkano yung baon nyo or show money or laman ng bank account. Pero kasi kasama yan sa requirements. So, nag-search ako kung magkano dapat. Nakalagay dun sa 150 at least. 150 euro per day. So, kung magta-travel ka for 10 days, dapat may 1.5. Ano ba? 1,500 euro. Pero syempre, kapag sa financial na ako hindi naman talaga hindi ko naman kaya magpa-approve kung sariling pera. Wala mo na akong pera. So, gumamit ako ng sponsor. So, magkano dapat ang pera ng sponsor nyo? So, kasama kasi sa requirements, ito yung mga requirements guys. Sa sponsor, kailangan niya is mag-print ng 3 months bank account na latest bago kayo mag-apply. Tapos, yung passport ng sponsor nyo, passport page niya, at saka yung travels. Tapos, yun lang pala. Yun lang kailangan ng sponsor. Tapos, yung laman ng bank account na sponsor. Yun nga, actually, hindi ko talaga alam kung magkano yung dapat. Kasi hindi naman sinasabi ng embassy or ng agent kung magkano. Pero ang suggestion nila, at least meron daw kahit paano may laman na from kung mga 1 week travel ko or 10 days, at least merong 300 to 500,000 ba. So, sa pera natin yun, medyo malaki-laki. Sa pesos, parang nasa 700,000 pesos yata. So,
Ganun, parang at least kung ang sponsor nyo may laman na pera kahit pa paano 1 million pataas or 500,000 sa pera natin pataas. Safe na tayo doon, guys. Minsan kasi, kahit pa paano. Basta, pinaka-safe na kung mayroong 500,000 and up. Yan, safe na yan. Kasi basta makita lang nila na may panggastos doon kapag nag-travel. So, depende kung gaano kayo katagal. So, kung 10 days lang, hindi naman kalaki yan. Pero yun yung suggestion nila eh. Tapos, sa atin din, required din tayo mag-print ng bank statement natin. So guys, ang laman ng bangko ko nung pinrint, kinabahan ako baka kahit may sponsor ako, wala akong sariling pera, baka ma-deny. So yun yung kinakatakot ko. Kinakakaba ko kasi kahit na may sponsor, baka kasi tingnan pa rin yung sarili natin na dapat may laman yung bangko. So, sa totoo lang guys, yung sa akin, wala, hindi ko talaga siya nilaga. Ang laman lang ng bangko ko is wala pang 50,000 sa pera natin. Yun lang, nag-print lang din ako. Kailangan mo lang din mag-print ng sarili ng bank statement nyo na at least 3 months. So, yun. Tapos, ang other requirements naman is, syempre, kailangan pakita rin yung saan kayo mag-i-stay, address dun sa Ireland ang pag-i-stayhan, at saka how long. Tapos, letter ng yung sponsor, proposal letter na kung bakit i-sponsoran niya kayo. So, make sure ilalagay dun sa letter na siya yung gagastos at saka hanggang magkano yung gagastosin niya. Tapos, sagot yung plane ticket, ganun. So, straightforward for short. Sasabihin niya lang na siya lahat gagastos, wala kang gagastosin, ganon. Tapos, kapag sa inyo naman, or sa atin naman, ang requirements ng applicant is kailangan syempre yung passport natin, tapos yung travel stamp natin kung meron tayong mga past travels, so kagaya sa akin. Tapos, since dito nga ako nakatira sa Thailand, nanapan din ako ng contract ng condo kung saan ako nakatira. And, yung visa ko, so yung visa ko is student kasi kailangan nila lang long-term visa kapag kasi short-term visa hindi ka pwede mag-apply. So long-term visa naman ako, which is student visa. Tapos kumuha rin ako kailangan din ng letter from school na certificate na enroll ka sa kanila until what month and year. So yun lang yung mga proof. Tapos yung letter ko kasi from school is actually nakasulat siya as Thai. So, nakalagay dun sa list of requirements, dapat lahat is written in English. Kung other language, kailangan daw ipa-translate. Pero guys, honestly, hindi na ako gumastos ng legal translation. Papa-translate ka pa. Ang mahal-mahal kaya ng ganun. Parang 1,000 baht yata per page. Hindi na ako gumastos. Alam nyo ginawa ko. Kumala ako ng Google Translate yung lens. Pinicturean ko siya, tapos inattach ko lang. Ganon. Ganon yung ginawa ko. So, importante mabasa nila yung English part dun kung sa aking school, kung gano'n katagal, ganito, ganyan. Ganun na. Pati yung sa contract, kasi yung contract dito is written as Thai din eh. So, kung ipapa-translate ko yun ng ilang page yung contract. So, yun ang kailangan na document. So, lalagay ko rin dito sa video yung list ng documents na kailangan, na requirements. Tapos guys, ito pa yung requirements para tandaan nyo, since meron nga tayong sponsor, si sponsor kailangan gumawa ng letter. So, pwede ko kayong, kung kailangan nyo yan, pwede ko kayong sendan ng letter sample, or pwede ko kayong gawan kung gusto nyo. Bigyan nyo lang ako pambili ng Coke, charot. Kasi dun sa letter, medyo mahaba yung steps eh. Kailangan dun ilagay na yung letter niya na anong relationship nyo, kung halimbawa, sa akin, boss ko siya, ako yung secretary niya, ganito, ganyan. So, ilalagay doon na siya yung sasagot, kung bakit dadaling ka sa Ireland, anong gagawin doon, anong mga activities na gagawin nyo, ilang araw, ganun, tapos with signature ng sponsor nyo. So, kung wala yun, hindi, kailangan, importante yun. So, dalawang letter ang kailangan. One is letter from your sponsor. Kailangan letter na may pirma. So, pwede naman kayo nang gumawa nun, kagaya nung sa akin. Ako na nag-type, pinapirmahan ko na lang. So, yun, letter from sponsor, may signature niya. Second is letter nyo about, almost same lang siya. Yung iba nga lang, yung isa nga lang na galing sa'yo, ikaw yung magsisignature doon. Tapos, isusulat mo doon yung purpose ba't ka pupunta ng Ireland. So, ibayin mo lang yung, same details lang, ibayin mo lang yung kung paano mo sinulat. So, kagaya ng from sponsor. Ilalagay ko yung sample dito sa video para meron kayong idea. Pero kung confused kayo, kung kailangan nyo ng help, comment lang kayo dito sa
dito sa video na to, and then pwede ko kayong senda ng letter, or pwede ko rin kayong gawan kung gusto nyo. Yun nga, pero hindi libre yun Syempre bigyan nyo ako ng pangko. So ito naman yung last step, guys. Kapag nakompleto na niyo yung documents niyo, yung lahat ng requirements niyo at ng sponsor niyo, ang last nyong gagawin is pupunta kayo sa website ng Ireland Embassy, tapos may link doon, ilalagay ko dito sa description ng video. Kailangan yung gumawa ng account doon. That is your application form for your application. So saglit, mabilis lang yun, guys. I-fill up nyo lang yun, like details nyo lang yun, pinaka-application form nyo lang yun, kasi kailangan nyo yun, i-attach kasi yun sa application pag pumunta kayo sa Ireland Embassy. So, pero kapag na-confirm na yon, meron kayong matatanggap na meron dong pinaka-form na ipiprint nyo. Tapos, kailangan nyo mag-email sa Ireland Embassy para makakuha kayo ng slot for appointment para mag-submit ng mga documents. So, hindi kayo pwedeng mag-walk-in lang doon tapos dadali yung documents. Hindi po pwede. So, yun, kailangan complete nyo yung requirements, tapos yung application form mula dun sa website. Lalagay ko dito sa video kung ano yun, kung saan kayo gagawa. And then, last is kailangan nyo mag-email sa Ireland Embassy, sasabihin nyo yung pinaka confirmation number nyo ng application nyo. Ask kayo sa kanila ng available slot. Nagre-reply sila within 24 hours, nagre-reply sila kagad dito sa Ireland Embassy dito sa Bangkok. Ang bilis nila mag-reply. So, bibigyan nila kayo ng available, then pipili, then reply nyo, tapos yun, ko-confirm nyo na. Tapos, ganun lang, pupunta lang kayo dun. Actually guys, wala namang interview pagpunta dun. Wala lang. Kukunin lang yung documents at tatanong lang gagawin sa Ireland. Tuturist. Ganun. Hindi kagaya ng US Embassy kapag nag-apply ka ng visa. Ang daming anik-anik, churok. So, yun. Ganun lang sa Ireland Embassy. Basta, ang pinaka-key dun, guys, kung gusto nyo ma-approve ng visa nyo, unang-una, kailangan yung details nyo sa application nyo is tama. Tama at saka totoo. Kasi, yung approval is naka-base sa papel sa documents na isasubmit nyo. So, kapag nagkulang ka dyan sa documents at hindi accurate, yun, automatic decline. So, usually, it takes 4 to 6 weeks bago kayo makakuha ng decision. But for me, it only takes 12 days. So, 12 days lang talaga. Nag-email agad sa akin yung nagkumontak na agad yung Ireland Embassy. So, yun, approve agad, guys. And then, automatic 90 days. Pwede kayong maglamir na doon. Ganon. So, yun lang, guys. Nga pala, ang fee is 2,700 baht. So, good luck sa inyo. Tara na sa Europe. So, yun. Kapag kasi meron na tayong visa niyan, guys, madali na tayong naka-apply sa iba-ibang visa. So, pwede tayong magkagagala. So, kung may mga questions kayo, drop your message dito sa comment section. And any suggestion kung anong gusto nyong video na gawin ko, comment lang. And please subscribe our channel. And salamat!